Okay, good evening to each and every one of us. So, I believe sa tulong at biyaya ni Jesus, lahat naman tayo okay. Hindi lang po okay, okay na okay. Umuulan sa pagpapala, pagpapalain pa, at unlimited na pagpapala pa. Okay, let us clap our hands to the God of the universe, the God of gods, the Lord Jesus Christ Himself. Yung nakalagay po sa picture, tuwan-tuwa ako kanina while scrolling sa FB, then I found that I decided to have that as the main thumbnail of this episode. Alam niyo po ba, it takes a revelation para sa isang Hudyo para paniwalaan nila ang Diyos ng mga Diyos, ang God of gods, God of the Milky Way, God of the galaxy, God of the universe, God of the planets, unlimited God, the Lord Jesus Christ. Ang mga Hudyo ang number one na against kay Jesus sa buong mundo. Actually, meron po kaming kaibigan na Hudyo po siya na naging Kristiyano. Halos isumpa daw siya. Yan ang banggit niya sa sister ko na nasa Amerika din na sinabi niya. Pag narinig lang daw nila ang name ni Yeshua, as they call him there, sa US. Israel, no? Umiinit daw ang mga kilikili nila. You know what I mean? Umiinit agad ang kilikili. Galit agad sila. Napanood, I don't know. Matagal na rin kasi ako hindi pumupunta rito sa channel ni Sarah. Okay, yung Sarah, yung nagpre-preach siya sa Jerusalem. Pero minsan, the last time I checked, nasa London na kasi siya eh. Nasa London na siya. Minsan pupunta ng ibang parts ng Europe. Pero iba yung dating. Yung may kasama siyang Koreana. Hindi ba Koreana? Kumakanta sila together. Shalom, shalom. Jerusalem. Alam niyo ba hindi Jerusalem ang pronunciation? Jerusalem. As in, kayang-kaya ng Koreana. The Koreana has a very powerful voice. Gifted yan. Parang Darlene Shek, no? Kaya sabi ko, pag naririnig nila ang name ni Jesus, itataboy ka sa Israel. Okay. Kaya, hindi naman po sa pag-aano, hinulaan sila ni Jesus, dumalaw ang God of gods sa inyo, pero hindi nyo pinansin. Dinedman ninyo ang God of the Milky Way. Kaya, yung AD 70, natupad ang dapat matupad sa kanila. Kinalulungkot ko po yan nangyari yan. Pero yan po ang prinapisay ng God of gods na si Jesus. Amen. Yung sinasabi niya sa larawan, si Abraham, the God of Abraham, yung God of Abraham, yan daw si Yahweh. Yan ang aming Diyos. Diba? Pero ang sabi mo nung sa picture, the God of Abraham is Jesus Christ. Which is good. Which is true. Very true. Okay. Yung salitang I am, tanda ninyo, si Moises, inutusan siya ng Diyos para puntahan yung mga Israelita sa pamamahala ng kamay na bakal ng paraon, di ba? Tapos sabi niya sa Diyos, Panginoon, sino ang sasabihin ko sa kanila na nagsugo sa akin kapag ako'y pumaroon para pakawalan sila? Sabihin mo ng Diyos sa kanya sa Mount Sinai, sinugo ka ni ako nga. In English, the I am sends you. Send you. Diba? Kaya, ang nangyari, may issue pa nga si Moises. Sabi, I'm not good at speaking. Ganun. Okay. Let Aaron do the talking. Diba? So, nangyari, ay yung pangalan na yan, very precious. I am.
The great I am. Di ba? Ngayon, si Jesus, punta tayo ng New Testament, ne? While Jesus was having conversation with the Jews of his time, mga kababayan niyang Hudyo. Tandaan niyo, si Jesus isa pong Hudyo. Hudyo pa rin siya ngayon. Hudyo pa rin siya darating. Hudyo natin siya makakasama forever. Hallelujah. Diba? Hindi niya papalitan yun. Identity niya. Hudyo po siya. Forever. Although glorified. Ano po? Yes. Asan na ba tayo? Okay, yun. Yung mga Hudyo na kababayan niya that time, diba? Pinagbalakan siyang batuhin. Kasi may sinabi si Jesus na parang nagpantig ang tainga ng mga Hudyo noong time niya, yung mga kausap niya. Kung gusto niyang basahin ito, I think ito ay nasa John chapter 9 or yung nagkaroon sila ng diskurso ng mga ito, mga Hudyo. I think nasa later part yun, I'm not sure. Pero nandoon po yan, 12 o 13, yan, yung mga kausap niya, yung mga Jews, no? At itong mga Hudyo ito, galit na galit. At pumikap sila ng mga bato. Babatuhin nila si Jesus. Sabi ni Jesus, ano ba ang dahilan sa mga yan? Bakit ninyo ko babatuhin? Alin sa mga ginawa ko ang hindi niyo nagustuhan at umabot sa puntong babatuhin ninyo ko? Sumagot yung mga Hudyo, hindi sa mabubuting gawa mo o ano pa man na ginawa mo, kaya ka namin babatuhin. Ito, makinig kayo mabuti, importante po ito. Sapagkat ikaw na isa lamang tao, ayan, di ba? Ikaw na tao lamang. Okay? Nagpapanggap ng Diyos. Tapos sumagot si Jesus. Sinasabi ko sa iyo, sabi niya ganyan, lahat ng sinasabi ko ay katotohanan. Kasi kung hindi ko sasabihin ng mga ito, sabi ni Jesus, magiging kapareho ko ng inyong amang diablo. Ayan. Yan na, pumasok na yung topic natin na ang aming ama ay si Amang Abraham, ganon. Diba? Sabi ni Jesus, mula sa mga batong yan, kasi hawak nila mga bato, mula sa mga batong ito, diba? Pwedeng gumawa ang Diyos ng mga anak niya. Tandaan niyo po yan, diba? Mula sa mga batong yan. Pero yung tunay na anak ng Diyos, unique. Diba? Tapos, sabi niya ganyan, may sinabi si Jesus na talaga naman ito ikagigitlaan na nila. Ang inyong pinagmamalaki na si Abraham, sabi, ay tuwang-tuwa nung ako ay kanyang makita. Nagtawanan yung mga Hudyo. Ano? Wala ka pang 50 anyos. You're not even 50 years old. And yet, claim mo, nakita mo si Abraham. Jesus, during that time nang sabihin niyang yan, pinag-iinitan na siya ng mga Hudyo yan. Siguro, kasi si Jesus nag-umpisa ng ministry 30, probably yan, isa yan siya nag-fuel para magalit sa kanya mga Hudyo eh. Palagay ko si Jesus dyan, mga 32 years old na siya. Malapit na siya mag-33. Ayan na, yung talagang talagang nag-i-intense na. Oo, yung galit na mga kaaway niya. Pinag-i-intense na ni Satanas. Si Satanas ang nasa likod niya, huwag niyo kalilimutan yan, okay? So, ikaw na isang napakabata pa lang. Wala ka pang 50 anyos. Nakita mo na si Abraham. Ito yung sagot ni Jesus, sabi niya. Sinasabi ko po sa inyo, bago pa isilang si Abraham. Ito na yung word niya. Ako ay ako na. Or should I say, sa ibang salin, ako ay si ako nga. Before Abraham was born, I am. Naku, lalo pong nagalit ang mga Hudyo. At talagang pumikap na ng mga bato para batuhin siya. Pero sabi ng Biblia, si Jesus ay dumaan lamang sa gitna nila. Hindi nila pwedeng galawin ng Diyos eh. Nung nakita nila, parang umatras sila, di ba? Okay, another scenario. Si Jesus, nung huhuliin na nila, sabi ni Jesus sa mga huhuli sa kanya, whom do you seek? Si Jesus of Nazareth ang hinahanap namin. Ako, si Jesus. Di ba bigla silang natumba? 3 beses yon. Pag sinasabi ni Jesus yung I am, natutumba sila. There's something in there. Kaya lang, dahil nabubulagan ng mga Hudyo, at saka hindi pa nare-reveal si Jesus during that time, hindi pa siya glorified.
Okay. Pero nagpapakilala na ang anak ng Diyos. Hindi pa siya glorified yan. Diba? Pero nung nabuhay siya magmuli, natapos siya niyang gawain sa cross, it is finished, tetelestai. Nabuhay siya magmuli. Matigas pa rin ang puso ng mga Hudyo. In fact, yung mga pinagbantay nila doon sa libingan, di ba? Sabi nila, bribe nila, sabihin mo, ninakaw ang bangkay. Ay, hindi po pwede mangyari ang alang babantay. Nandoon kami. O, binantayan namin talagang gumulong yung bato at nabuhay nabuhay si Jesus. Sabi nila, bribe nila, hindi. Kanyang gano'n, itong pera. Ayaw nilang maniwala, hardness of heart. Itong gusto ko sabihin, sa panahon natin, marami ngayon yan. Pero mas titindi po yan pag nag-rapture na at maiiwan dito yung mga tao. Sapagkat merong isang napakatigas ng puso na lalabas at galit na galit kay Jesus, ang Antikristo. Dahil taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Okay? Actually, hindi po matatapos yung issue yan dahil marami talagang magre-reject kay Christ, kay Jesus, hanggat hindi dumarating yung final battle of Armageddon. Okay? So, yan pong gusto ko po sabihin niyo, Jesus is the great I am. Alam niyo po bang ibig sabihin ng I am? Lagi siyang present. Hindi siya I was or I'm about to be. I am on the present tense. Always in the present tense. Jesus is always in the present tense. May problema ka ba? May pinagdaraanan ka ba? Jesus is always there. Bye-bye.